Sabi po dito sa Psalms chapter 18 verse 1 to 2, sabi dito, I love you Lord, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my rock in whom I take refuge, my shield and my horn of my salvation, my stronghold. So lahat tayo dito ay nakakaranas ng challenges, ng trouble sa buhay natin na parang ayaw mo nang tumayo sa umaga. Parang ayaw mo nang bumangon kasi akala mo hopeless na. Pero this time, this verse, God is reminding us na He is your stronghold. Na si Lord ang kasama mo. He is your fortress. Sa lahat ng sitwasyon, anuman yung kabigatan, anuman yung kalungkutan, anuman yung pinagdadaanan mo, still, si Lord po ang fortress natin. Amen? So before tayo mag-start, okay lang po ba? Tayo po tayong lahat? Yes! Palakpakan naman natin si Lord. And we will start this with a prayer. Tara po. Let's close our eyes. Let's pray. Let's invite the Holy Spirit. Hallelujah, Father. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, sabik na sabik po kami sa araw na ito para maranasan ka. Sabik na sabik po kami sa araw na ito para makilala ka, para ma-encounter ka, Father God. Ano man yung gumugulo sa puso namin, ano man yung gumugulo sa isipan namin, hayaan mo po na makapag-focus kami sa araw na ito, Father. Lord, hayaan mo po na matuto kami. Hayaan mo po na may bago kaming matututunan at iuwi sa aming bahay sa araw na ito, Father. Lord, Ikaw lamang ang sasambahin namin, Ikaw lamang ang papupurihan namin, Ikaw lamang ang mamahalin namin kasi alam namin na mula noon pa man hanggang ngayon ay tapat ka at patuloy na magtatapat sa buhay ng bawat isa. Kaya muli, Lord, magpupuri kami, sama-sama kang papupurihan, sama-samang itataas ang pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Come on, patuloy natin palakpakan ng ating Panginoon. Totoo na siya ay mabuti, siya ay tapat. And this morning, we will declare that the joy of the Lord is in this place. Amen? Amen. And we will lift up His name. We will praise Him for who He is in our lives. And this time, we will trade everything, every sorrow, every pain, every sickness for the joy of the Lord. Come on. Amen. Let's worship the Lord. Thank you, Jesus. I'm shedding my sorrows. I'm shedding my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, let's sing yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Come on, I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the
Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on, let's see, yes, Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond this curse, for this promise will endure, and this joy is gonna be my strength. Though sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm treading my sorrow, treading my shame. I'm laying them down, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm treading my sickness, I'm treading my sickness, and I'm treading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on and say, yes, Lord. You say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on, I encourage you, let's sing this in gesture. Yes, Lord, yes, yes, Come on. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on. Can we, I see your hands. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on, for the last time. Say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Indeed, God, we will always say yes to you, God. For we know, Panginoon, anuman yung sorrows, anuman yung pain, yung sickness, there is always joy in you, God. Maraming salamat sa katotohanan na yon, Panginoon. And this time, God, as we continually worship you this morning, hayaan mo, Panginoon, na ngayon pa lang po, meron na kaming decision na gagawin. A decision to say yes to you. A decision to follow you, Panginoon. To obey you and submit to you, God. For you say in your word that whoever serves me must follow me. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. So this time, let us ask God, let us desire na magkaroon tayo ng puso. Puso na gustong maglingkod sa ating Ama. Puso na gustong sumunod sa ating Panginoon. Lord, create in us a heart of a servant, a heart that follows you, a heart that serves you, God. Come on, let's worship. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to
embrace. Unfailing love. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, and let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, and let your will be done. And make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Oh, I will follow you. My Jesus,
Jesus, my Lord, you're the love of my life. Let's sing this to God. God, we choose to follow you. Be by your side. No longer I, But Christ living in me. I will serve you. I will serve you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, and let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. And clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, and let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. I'll follow you, oh Lord. As Jesus, we will always decide and we will always choose to follow you, God. For you are our Lord. You are our God. Our life. God, as we continually to worship you, we will desire to give everything that we have, everything that we are to you. Kasi ikaw po, Panginoon, na unang nagbigay sa amin. Ikaw po na unang nagmahal sa amin, Panginoon, ay karapat-dapat, Panginoon, na pag-alayan namin ang buhay namin. You deserve, Panginoon, our life. And this time, we will give it back to you, God. We will surrender our life to you, God. Our hearts, everything that we are, God, we will surrender to you, God. And we will choose to surrender because of your love. It is your love. Your love is our deciding factor. Your love compels us to humble ourselves to you, God. To surrender ourselves to you, God. And thank you for love, God. This time we will sing, God, it is your love. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. There is no love sweeter than the love you poured on me. Thank you, God. Thank you, Lord. There is no song sweeter than the song you sing to me. There is no place. There is no place that I would rather be than here at your feet, God. Than here at your feet, laying down everything. Oh, to you I surrender.
If worship's like perfume, I'll pour mine out on you. For there is none as deserving, God. For there is none as deserving of my love like you. So take my hand and draw me into you. I want to be swept away. I want to be swept away, lost in love for you. Oh, to you I surrender everything, every part of me. Oh, to you I surrender all of my dreams, all of me, Lord. All to you I surrender everything, every part of me. All to you I surrender all of my dreams, all of me. I surrender. Oh, Lord, I surrender to you, my God. I surrender. Oh, I surrender. This time, God, there's no turning back to you. No turning back. I've made up my mind. I'm giving all of my life. This time, no turning back. I've made up my mind. I'm giving all of my life. This time, no turning back. I've made up my mind. I'm giving all of my life. This time, no
We believe it, God. We believe this. We declare this. Your love makes it worth it. Your love makes it worth it. Your love makes it worth it all. Your love makes it worth it, oh God. Your love makes it worth it. Come on. Your love Feel the makes presence it of our worth Lord it all. this morning. Your love makes it Nandirito kami, Lord. Pinagpupuri ka namin. Come on, church. Lift up our hands. Pray. Pray for this moment. Come on. Taas po natin ang ating mga kamay. You give this chance. Lord, magpe-pray kami ngayon, Lord. This moment, huwag tayong mahiya. Speak to Him. Feel His presence. Surrender everything. Come on. Come on, church. Huwag tayong mahiya. Come on. Speak to Him. Come on, come on. Praise Him, Lord. Yes. Hallelujah. Speak to Him. Give it this moment. Praise Jesus. Your glory, your kingdom, every generation, every trials, every hardship, every moment in our life, we surrender it to you. Come on, church. In your presence, anuman, ang pinagpipray natin, anuman, ang mga kahilingan natin, matutupad sa Kanya. Huwag tayong mahiya. Isang beat sa Kanya ngayon. Ito na ang pagkakataon. Talk to Him now, right now. Church, in this moment, we worship You. We surrender to You. Isang beat. Ang mga katago-tago natin sa mga puso at isipan natin sa Kanya. Hallelujah, Lord. In your presence. Sabi nga, sa Matthew 6, verse 25 to 27. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what we will wear. Is life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add single hour to your life? Come on, church. Let's pray. Kung nagwo-worry ka ngayon, kung maraming nang gumugulo sa isipan mo, this moment, sabi nga, sa worship, we surrender it to You. Hallelujah. Naging bondage ka man ni Satanas ngayon. May mga sins, hidden sins na hindi natin ma-share. This is the moment to talk to the Lord. And sabi nga sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So come on, do this. Let's worship. Seek our Lord, seek His kingdom. Come on, let's praise Him. Lord, thank You. Thank You, this Lord. Di kami maiya to talk to You now.
through this prayer of ours. Hallelujah, Lord. Praise you in the morning. Praise you in the evening. In your presence we will lift you, Lord. Come on. Let's worship. No turning back. I made up my mind. I'm giving all of my life. This time, no turning back. I made up my mind. I'm giving all of my life. This time, no turning back. I've made up my mind. I'm giving all of my life. This time, your love makes it worth it. Your love makes it worth it all. Your love makes it worth it all, God. And your love makes it worth it. Your love makes it worth it all. Your love makes it worth it all, God. Your love makes it worth it. Yes, God. Your love makes it worth it all. Your love makes it worth it all. Indeed, God, your love is worth it. Na itong buhay namin, Panginoon, wala lang ito sa kung anong kaya mong ibigay para sa amin. At Lord, allow us not to worry, na ibigay, ipagkaloob, ipagkatiwala ang buhay namin sa iyo. Kasi alam po namin that when we surrender everything to you, when we surrender our life to you, God, hindi mo kami pababayaan. Hindi man kami deserving. May mga times man, Panginoon, na hindi kami worthy. But God, thank you for loving us anyway. Thank you for forgiving us anyway. Thank you, God, for this kind of love, Panginoon, na kaya naming ipagkumbaba yung sarili namin para sa iyo. And always, always remind us of how great, how big your love is for us. Para lubod kami sa iyo, para magpakumbaba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, O God. And Lord, this time, we decided to follow you. We decided to obey you. We decided to serve you with all that we are, all the days of our lives, God. Maraming salamat, Panginoon. You deserve this. You deserve this worship. You deserve these praises. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen and amen. Amen. Amen and amen and amen and amen. And of course, before tayo magpatuloy, this time we will be having our giving. So, sino po dito ang excited na po na magbigay para sa Panginoon? Sino po rito? Yes. So, meron po tayong mga envelope po dyan. So, we will give you enough time mamaya para sulatan po ng pangalan ng inyong envelope. And para saan po to? Kung para sa tithes, offering, mission fund, first fruit. Kung may ihahabol pa po tayo. And also, meron din po tayong YRAC Central Finance Team. Please, paki-screenshot po yung inyong mga giving and isend po natin doon. Okay po? So, before po tayo magbigay, okay lang po ba na mag-pray tayo? Let's pray. Let's close our eyes po muna. Yes, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, Lord, ano man yung amount na ibibigay namin sa iyo, Panginoon ko, hayaan mo po na maging pure to, hayaan mo po maging tama yung motive ng heart namin kung bakit namin ibibigay ito, Father. Ikaw po ang mag-convict sa amin kung ano yung specific na amount na gusto mong ibigay namin sa aming offering, Father. Hayaan mo po na maging
faithful kami sa pagbibigay namin lalo ng aming tithes, Panginoon ko. God, ano man po yung mga bagay na naghihinder sa amin, Lord, pumipigil sa amin not to give our tithes and offering faithfully, Panginoon ko. Lord, durugin mo po ayon and hayaan mo po, we are declaring na maraming tao pa po ang maaabot ng aming tithes and offering, Father. Kasi Lord, we are doing this, Panginoon ko, for you. We love you, we praise you in Jesus' name. Amen. So before po tayo magbigay, ito po ang ating ways kung paano tayo magbibigay. So also, pwede rin po tayo mag-send sa ating online account. So next po, meron po tayong meron po tayong GCash account. Pwede po natin yung isend kay kay Ate Catalina Tulay. Account number ay 0966-213-67 and 27. Also, pwede rin po tayo mag-send ng ating tithes and offering sa ating account kay Ate Stella Marie Plazo, 0966-653-6330. So, pwede rin po tayo mag-send ng ating tithes and offering sa BPI. Wyra Christian Assembly po ang ating name and account number 1921119646. And meron din po tayo, para po sa ating giving details, pwede po natin siyang isend sa GCash ni Ate Joy Marie Reyes, 0906-6579-2622. And also, pwede rin po kay Ate Catalina Tulay, 0966-213-6727, and sa ating Wyra Christian Assembly, and 0042-710003-555 siya, 591. So, pakisend na lang po ang ating screenshot sa ating finance team. Okay po? Yes, malinaw po ba? And ayan po, meron po mga ushers na magpapaikot ng basket nila. Please make sure po na sinulatan po natin ang ating envelope. Yan, paikot po natin. We will give you 2 minutes po para sulatan yung envelope. So, pwede rin po tayo mag-sign up sa ating Mission Partner Commitment Form. Para po sa mga gustong mag-commit sa ating Mission Commitment Form, pwede po natin i-scan ang QR code na ito and dyan po tayo mag-fill up ng form ng mga bagay na kailangan natin para mag-sign up po sa ating commitment form. Para po sa mga mission partners natin dyan. Ayan po, paikot lang po natin yung basket. Ayun. So once again, okay lang po ba na pa-extend yung kamay natin dito sa ating giving and we will pray for this one again? Tara po, let's close our eyes and let's pray. Hallelujah, Father. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa giving na ito, Panginoon ko. Alam po namin na truly, Lord, tinitignan mo po yung motive ng heart namin kung bakit kami nagbibigay, Father. And God, hayaan mo po na 100%, Panginoon ko, binigay namin to ng buong puso, Father. Lord, ikaw po ang maging kumilos para maging ganap ang puso namin sa pagbibigay, Father. And hayaan mo po na patuloy pa po itong mag-multiply, Panginoon ko, mag-multiply pa hanggat maging satisfying to, Panginoon ko, and maging enough, Lord. Maging enough sa mga bagay na dapat naming bayaran, Lord, when it comes to our ministries, Panginoon ko, sa facilities, Panginoon ko, ikaw po ang mag-provide, Lord. Lord, i-bless mo po ang mga tao, ang mga anak mo, and of course, lahat po sila, huwag mo pong palalagpasin kahit isa sa kanila. Hayaan mo po lahat kami, maranasan namin yung fullness, Panginoon ko, ng blessing mo, Jesus. Lord, ano man na mangyari, we will love you and gagawin po namin to ng bukal sa puso namin. We praise you, Lord. Salamat. Maraming salamat po sa giving na ito. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So of course, as we continue, dadako na po tayo sa ating pinakamahalagang part. Let's welcome our speaker for today, Bishop John Española. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Good morning po. Alright, magandang umaga sa inyo lahat. So, tayo po ngayon ay excited mag-aral ng salita ng Panginoon, makinig. Are you excited? Alright, so ako, excited ako. So, umpisahan na natin, huwag na natin pahabain ito. Nasa pangalawang linggo na tayo ng ating tema sa buwan na to, crowd or disciple. Dito ang
naka-attend last Sunday at napakinggan yung unang topic, taas po ang kamay. Yung hindi po, taas po ang kamay. Yan, taas po ang kamay. Huwag umahiya, huwag umahiya. Yan, o sila po ang magpapakain mamaya. Joke lang. Alright, nako, sana pilitin natin, huwag tayo mag-absent. Nako, maganda ho ang ating mga pinag-uusapan ngayon. Alright, so crowd or disciple, yan ang pag-uusapan natin. Okay, last time pinag-usapan natin, medyo mabigat yung ating topic last time, di ba? Kung ikaw ay crowd, most likely hindi mo kayang i-sacrifice ang iyong family, di ba? Kasi sabi nga, di ba, sabi nga ng Panginoong Hesus, if you are my true disciple, di ba, mabigat yung sinabi niya, you must hate your father, your mother, your sister, your brother, your children, even yourself. Pero in-explain natin anong ibig sabihin ng hate, di ba, last time. So, huwag kayo magalit sa iyong katabi o sa nanay at sa tatay mo. Dapat mahal mo pa rin yan. Tama? Pero ang ibig sabihin nun ay you love less. Dapat mas mahal mo ang Panginoon kaysa sa iyong pamilya at iyong sarili. Tama? Kaya sabi ko sa misis ko, pasensya ka na. Hindi kita mahal nang higit sa aking Panginoon. Di ba? Yun. Dapat gano'n, tama? Amen? So, kaya lang misis ko, nahirapan siya sabihin niyo sa akin. Kasi, alam mo, in love ang misis ko sa akin. Pero sabi ko, ma, hindi pwede. Kailangan mas mahal mo si Jesus kaysa sa akin. Tama na ang iyong masyadong pagmamahal sa akin. Amen ba? Manlakas ang tawa niyo dyan. Ay, yun pala yung misis ko, nandoon pala. O, yan ako, purihin ang Panginoon. Alright. So, pag-uusapan natin ngayon, pangalawa is radical sacrifice. Radical sacrifice. Okay? So, ang gusto ng Panginoong Jesus ay maging disciple tayo. Okay? Hindi gusto ni Jesus na maging crowd tayo. Okay? Pag sinabing crowd, ang ibig sabihin, yan yung mga umaatin-atin lang. Nako, pasensya na po kayo. Pero gusto ho namin, hindi lang ho kayo paatin-atin ng church. Tama? Maganda ho yan, umaatin kayo. Pero hindi lang ho basta, ang gusto ng Panginoon ay umaatin lang tayo. Ang gusto ng Panginoon ay maging disciple ho tayo. Sabihin nyo, disciple. Ayan. Basahin ulit natin. Luke chapter 14, verse 25 to 27. Basahin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3. Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, he said, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Okay? Verse 27. Iyon. Ulitin natin, sabay-sabay. And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Kaya sa na araw, kung ilan ho ang member natin, yun din ho ang dadali namin cross dito at magbubuhat tayo lahat ng cross. Di ba? Well, hindi ho ganon ang ibig sabihin ng Panginoon dyan. No? Bagamat tuwing mahal na araw, nakakita tayo ng mga taong nagbubuhat ng cross at ipinapako ang kanilang sarili. Pero ito ho, iba ho ang ibig sabihin ng Panginoon dyan. Bagamat parang they take it literally, pero tayo ho, dapat maintindihan natin anong ibig sabihin niyang carry your own cross. So ito yung pangalawa nating pag-uusapan ngayon. Dapat, yung una, sinabi niya is pagmamahal, pero ngayon, ang sinasabi naman niya is carrying your own cross and following the Lord Jesus Christ. Tawag yan is radical sacrifice. Tingnan natin mabuti. Ngayon, sabi niya, if anyone who does not carry, sabi niyo carry. Sa Tagalog, magbuhat. Okay? Magbuhat. Okay? The Greek word for carry, no, hindi ho chicken curry, iba ho yan. Ang ibig kong sabihin ng carry ay bastaso, to take up in order to carry or bear, to put upon oneself. Ibig sabihin, magbuhat ka talaga. Alright? Hindi sinasabi ng Panginoon, makibahagi ka sa pagbubuhat. Hindi ho ganon. Okay? Kaya hindi natin pwede sabihin, hindi, itong pagbubuhat ko ng cross ay nakikibahagi ako sa pagbubuhat ng Panginoong Jesucristo ng kanyang cross. Hindi ho ganon yan. Ang ibig sabihin talaga yan, magbuhat ka ng sarili mong cross. Hello? Alam niyo ba kayo? So,
Mukhang may sinasabi ang Panginoon sa atin ngayon. Nasasabi niya gano'n, if you are my disciple, dapat nagbubuhat ka ng sarili mong krus. Alright? So, ibig sabihin, dapat tayo mismo may daladalang cross. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng cross? Cross means death. Nung panahon kasi nung panahon ni Jesus Christ, ang Roman Empire po, ang capital punishment po nila sa mga tao nagkasala ay ang crucifixion sa cross. Alright? Kaya si Jesus, nung panahon na yan, tinuring na kriminal. Tinuring siya kriminal yan eh. Bagamat sa mata ng mga Romano during that time, hindi naman siya kriminal. Kaya lang tinuturing siyang kriminal ng sarili niyang mga kababayan o sarili niyang bansa ang Israel. Kaya sila ang sumigaw na crucify Jesus, crucify. So ibig sabihin parusahan niyo si Jesus ng kamatayan kasi yan ay nakiklaim niya ng hari ng mga hari at nakiklaim niya ng Diyos at tagapagligtas at ang Misaya. So nagalit yung kanyang nagalit yung mga teachers of the law o yung mga Sanhedrin yung panahon na yon. Kaya siya pinapako. So tinuring siyang kriminal. Alright? Pero alam naman natin na hindi lang siya basta kinuring na kriminal, hindi lang din yun ng reason. Actually, ang reason talaga yun kung bakit inalaw ng Diyos Ama na mapako si Jesucristo para iligtas tayo. Tama? Nandiyan ba kayo? Pero ibig sabihin, alam din ng Panginoon, nung dumating siya sa mundong ito, alam niya na ang destiny niya ay ang kamatayan sa krus. So ibig sabihin, anticipated ng Panginoong Jesucristo na darating ang panahon, ipapako talaga siya sa krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So ibig sabihin, talaga buhay pa lang siya, daladala niya na yung krus na yon. Ibig sabihin, daladala niya na yung mission na yon. Nagets nyo? Daladala niya na yung goal na mapako siya sa krus para iligtas tayong lahat. Maliwanag ba yun? So, ibig sabihin, alam niya mamamatay siya sa krus. Alam niya parurusahan siya. So, pag sinabing, carry your own cross, ibig sabihin, dala mo rin dapat yung idea o yung goal na ikaw rin ay mamamatay sa krus o magkakaroon ka ng nadarating ka sa panahon na ipapako ka rin sa krus. Pero good news, wala na hong cross ngayon para pagpakuan natin. Pero sinong gustong ibalik yun? Taas ang kamay. Di ba? Wala ho na ngayon gano'n. Siyempre, hindi na yun ang goal natin. Hindi na yun ang capital punishment ngayon. Pero alam din naman nila, alam niyo ba nung panahon na yun, nung tinuro ng Panginoong Jesucristo to, alam din ng Panginoong Jesus at alam din ng mga disciple na pwede talaga silang ipako sa krus. And true enough, alam niyo bang si Peter po ay pinako rin sa krus. Kaya lang hindi siya pinako na nakatayo. Siya ay pinako na patiwarik. Nagets nyo? At hindi lang yun, alam niyo ba yung disciple niya, yung pang disciple niya, lahat yun namatay ng martir. Talagang pinatay sila, pinarusahan sila dahil sa mission ng Panginoon. At hindi lang sila, kahit yung mga ilang pang mga disciple during that time, alam nila yung meaning na yan. Pag sinabi nila, nung narinig nila kay Jesus yan, carry your own cross, alam nila mamamatay sila. At hindi sila mamamatay dahil inatake sa puso, hindi sila mamamatay dahil may cancer, o hindi sila mamamatay dahil kinagat ng langgam. Bago tumawid. Kaya nung tumawid na, dahil nakatapak ng langgam, nangati, nagkamot sa gitna ng kalsada, yun namatay. Hindi ganon. Okay? That means hindi siya mamamatay alam nila na hindi sila mamamatay ng normal. Alam nila mamamatay sila dahil sa kanilang pagmamahal at sa paglilingkod nila at sa gusto nilang matapos yung mission nila. Kaya yung mga disciple noon, pambihira. Alam nila yon. Kaya yung iba sa kanila, pinakain sa leon, sinunog ng buhay, hindi sila umangal kasi alam nila, ikamamatay nila ang pagsunod kay Kristo. Pero alam niyo alam niyo bang yung pa rin ang demand ng Panginoon sa atin ngayon? Hello? Kaya nung sinabi ni Jesus yan, carry your own cross, dapat ang idea natin, pambira, ibig sabihin, kung ako pala ay totoong disciple, dapat dala ko ang kamatayan o dala ko ang idea na mamamatay ako para kay Kristo.
Hindi ako mamamatay ng dahil lang sa cancer. Hindi ako mamamatay. Pwede mamatay ka ng dahil sa cancer. Pero, ang goal mo, pambihira, buong buhay mo, ilalaan mo sa mission ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? May kausap ba ako rito? So, mabigat ito. Pangalawa, sabi niya, the Greek word for follow, yung word naman na follow. Di ba? So, sabi nga, carry your own cross and follow me. Ibig sabihin, follow, sa Greek word yan is akoleteo. Ang ibig sabihin, to follow one who proceed. Follow the one who proceed. Ibig sabihin, sundin mo yung nauna. Join him as his attendant, accompany him to join one as a disciple or become one of his disciple. So, ibig sabihin, follow me. Ibig sabihin, kung nagbubuhat si Jesus, halimbawa, nagbubuhat si Jesus ng krus na ganyan. Di ba? Ikaw, yung follow, hindi ibig sabihin, kaya mo yan, Panginoon, sige. Okay ka lang ba? Punasan natin, pinagpapawisan ka. Hindi ganun follow. Andiyan mo ba kayo? Hello? Ang problema kasi natin, ang idea lang natin, follow the Lord Jesus Christ. O sige, sundan lang natin siya. Nasaan ba siya? Diba? Hindi ganun. Ang sabi niya, carry yung... So kung nagbuhat si Jesus ng krus, kung siya ay hinagupit, siya ay nasugatan, siya ay nasaktan, pambihira, ibig sabihin, tayo rin na dapat nasasaktan. Tayo rin pala dapat nasugatan. At this time, nagbubuhat si Jesus ng krus, tayo rin nagbubuhat ng krus. Hello? Nagigis niyo ba ako? So, nung sinabi ni Jesus Christ, carry your own cross and follow me, ibig sabihin, hindi lang tayo nakikibahagi. Hindi yung ganito parang, Lord, sige, huwag kang mangalala. Nasa likod mo ko. Ito, niaalala mo yung dulo nung, okay ka lang. Di ba? Hindi ho ganun follow. Guess nyo? Ibig pala sabihin talaga, kung ano ginawa niya at ano nangyayari sa kanya, yun din dapat ang nangyayari sa atin. So, nung sinabi ng Panginoon dyan, follow me, carry your own cross and follow me, pambihira, ibig sabihin pala niyan, talagang magbuhat ka ng sarili mong krus. So, makita natin, ang totoo palang disciple, number one, they are committed to bear their own cross. Meaning may commitment sila na magbuhat ng sariling krus. Kaya nga, di ba, meron tayo sinasabi, di ba? Alam mo, parang ako pumapasa ng krus. Di ba? Alam niyo yung matatandang kasabihan niya, di ba? Alam mo, parang yung nangyayari sa buhay ko, pasan-pasan ko ang krus. Ibig sabihin, parang sinasabi mo na, pasan-pasan ko ang hirap. Tama? Yung iba nga, mas matindi, hindi krus ang pinapasan. Sabi niya, parang pasan-pasan ko ang buong mundo. Di ba? Para kasi Sharon, pasan-pasan mo yung nanay mo, di ba? O yun medyo nangiti, natatandaan niya yung pelikula ni Sharon na gano'n, di ba? Si Sharon ba yun? Yung nagbuhat ng nanay na, tama, si Sharon po na, pasan ko ang daigdig. Di ba? O, ayan po mga kasing edad ko po yan, mga 75 years old na po yan. Di ba? Alam nyo kasi ganito, totoo lang, ang church kasi ngayon, napakagaang. Napakagaang. Alam mo, ang pagiging Kristyano ngayon, napakagaang lang. Umating ka ng church, di ba? Magbigay ng ka ng tithes, o magbigay ka ng abuloy, okay na yun, uwi ka na. Di ba? Parang, ang church ngayon, ang relationship natin kay Christ is parang, it's more on attendance. Hello? Ikaw sa baba ko rito? Or kaya naman, parang religion lang, naaatinan mo lang. Na basta miyembro ka nila, o miyembro ka ng isang reliyon na yon at nag-abide ka sa mga requirements nila, okay na yon. Alam niyo bang hindi ho ganun ang intention ng Panginoon para sa kanyang mga disciple? Kasi ito sinasabi niya ngayon, malalim ang kanyang goal, malalim ang ibig sabihin pala ng pagiging disciple ng Panginoon. So lumalabas, dapat committed tayo na magbuhat ng sarili nating krus. Ngayon, mabigat yun. Anong ibig sabihin yan? May explain ko mabuti yan. Pangalawa, they followed Jesus' example to the cross. Ibig sabihin, sinundan talaga nila. Ginaya talaga nila ang Panginoon. Kumbaga, kung nagbuhat si Jesus, nagbubuhat din tayo. Okay?
Kung nahirapan ng Panginoon, dapat nahihirapan din tayo. Hindi ibig sabihin pahirapan mo yung sarili mo. Pero, may paghihirap na kasama. Ibig sabihin, tumatapos tayo ng pinagawa ng Panginoon. Pangatlo, they are ready and willing to die for mission. Alam nyo, ang ibig sabihin ganito. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, si Jesus Christ nung bumaba sa lupa, nagkatawang tao, ang goal niya na ay mamatay sa krus. Para ano? Ulitin natin. Si Jesus ay bumaba, nagkatawang tao, ang goal ay ano? Patayin ang kapitbahay. Ano? Linawin natin. Para ano? Mamatay para kanino? Para sa atin. Aba, kung yun ang mission ng Panginoon, dapat yun din ang mission natin. Kasi sinasabi niya, ako ay nandito sa mundo, mamamatay sa krus para iligtas ang tao. Ngayon sinasabi niya sa atin, dapat kayo din magdala kayo ng sarili niyong krus. Hello? O mamili kayo, magdadala kayo talaga ng krus na literal, araw-araw? O magdala kayo, na ang goal ninyo ay mag-win at magdala ng tao para iligtas at makakilala sa Panginoon. Ano mas madali? Magdala ng tao. Yun lang nga lang pagdadala ng tao, nahihirapan pa kayo eh. Tama? Yung pa kaya mamatay talaga literal sa krus? Good news na nga lang, mabuti, hindi nire-require ni Jesus na lahat tayo mamatay talaga sa krus literally. Hello? Bagamat may mga tao tayong gustong ipako natin sa krus. Pero mga kapatid, alam nyo, kaya nung una ko ito marinig, Pambira, Lord, hindi kita kayang gayahin na mamatay hanggang krus, Lord, hindi ko kaya yun. Pero Lord, kung ang gusto mo sa akin ay magdala ko ng sarili kong krus, ibig sabihin, mag-win ako at mag-disciple ako ng tao o magliligtas ako ng tao, Lord, gagawin ko yan. Kaya, nung bago pa lang akong Christian, nung ako ay naka-encounter kay Lord, talagang wala na akong ibang desire. Kaya alam niyo, pagka-encounter ko kay Lord noon, nung nag-life retreat ako, nag-life in the Spirit Seminar, natawag pa namin, life in the Spirit Seminar, alam mo talagang wala na akong ibang goal kundi dalhin ang maraming tao kay Jesus. Kasi yun ang goal ko. Lord, ayoko matay sa krus kasi wala namang mahirap yun. Pero pwede akong magdala ng maraming tao sa iyo. And true enough, hanggang ngayon nagdadala ako ng maraming tao sa Kanya. Amen? Ikaw anong goal mo? Umatin lang ng church? Well, maganda din na rin yan. Okay na yan. At least napupuno natin ng attendance natin dito. Pero hindi ho yan ang gusto ng Panginoon. Hindi ko sinabi huwag ka na umatin. Sinasabi ko lang, taasan mo naman ang goal mo sa buhay mo bilang Christian. Hello? Pag sinabing carry your own cross, Lord, ibig sabihin, kung papaano maging mission mo ang iligtas ang tao, dapat yun din pala ang mission ko rito sa mundong ito. Hello? Dapat ang mission natin ay magligtas ng maraming tao. Mabigat yung sinabi. Tapos, carry your own cross and follow me. Sundan mo at sundan natin ang Panginoon. Di lang ako, ikaw din. Dali, magdamayan tayo. Dali. Sabi mo. Ngayon, kung ang goal pala maging disciple, ang goal pala, dapat lahat tayo may sariling krus na dinadala. At may sarili tayong krus na dinadala at sinusundan natin ang Panginoon. So, ibig sabihin, dapat pala, lahat tayo may kanya-kanyang mission sa buhay natin para kay Kristo. Hello? So, tanong ngayon, ano mission mo? Mission ko magkaasawa. At magkaroon ng 12 anak. Kasi yung 12 anak na yun, automatic yun, sasama sa church namin yun. As pag nagkaapo ako, pambira, tigda-2 lang, 24 ang apo yun. Di ba? Yun nga sana, maganda sana kung mag-aanak kayo ng marami, mabilis tayong dadami rito. Tama? Okay ba yun? Gusto nyo ba? Jay, ilan ang anak mo? Dapat, ilan na lang kaya mo? Magdagdag ka pa, mabait ng mga anak mo, di ba? Ano gusto mo? Mag-anak ka pa o magligtas pa lang ng ibang tao?
Guys, ako ever since, nung nag-aaral ako, kasi nakakilala ko kay Lord, magpe-first year college ako eh. Sabi ko, Lord, wala akong ibang pwedeng gawin kundi ito. Hindi ko kaya mamatay sa krus. Kasi una-una, wala naman ng way para mamatay sa krus ngayon sa panahon na to. Diba? Hindi naman ako pwedeng mag-volunteer. Sabi niyo, pako niyo ako sa krus, ipako niyo. Hindi pwede. Sabi ko, Lord, sige Lord, magliligtas ako ng maraming tao. True enough. Pambihira, nung nakapasok na ako sa school, wala akong ginawa kundi mag-share ng Word of God. Yung mga classmate ko, sinisharean ko. Yung teacher ko, yung professor ko, siniran ko. Binalikan ko yung high school yung pinanggalingan kong high school. Kinausap ko yung teacher ko, yung advisor ko nung fourth year high school ako. Sabi ko, ma'am, okay lang po ba? Pagkatapos ng klase niyo, mag-share ako sa mga estudyante ninyo. Pinayagan ako. Isipin mo, 16 years old lang ako. Hindi ko ma-imagine. Ngayon, mabira, yung mga 16 years old, hanggang ngayon, walang ginagawa kundi mag-counter-strike. Di ba? Meron pa ba nun? Wala na pala. Di ba? Kita mo, luma pa ako. Di ba? ML na. Tignan natin ngayon si Pablo. Merong isang tao na ganyan ang pananaw sa buhay. Tignan natin si Pablo. Sabi niya, itong si Pablo, sabi niya ganon, Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death. Isipin mo itong taong ito, walang ibang desire sa buhay niya, kundi ang maging kamukha o makilala ang Panginoong Hesus at malaman ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay at hindi lang yan, kundi ang maging maka-fellowship. Ibig sabihin, makabahagi sa kanyang kahirapan o sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. And true ina po, alam niyo ba si Paul ay hindi ang problema ni Paul hindi ho siya pinako sa krus. Pinugutan po siya ng ulo. Hello? O mamili kayo, pugot ulo, pako krus. Wala. Kita nyo? Kita nyo? Ngayon, kung nabuhay kayo ng panahon na yon, apat ang pagpipilian ninyo. Pako sa krus, pugot ulo, sunog apoy, balat buhay, pakain leon. Maili kayo? None of the above po, kita nyo? Pero ganyan ang mga Christian noong unang panahon. Ganyan sila kakumite, ganyan nila kamahal ang Panginoong Hesus. Ngayon, pambihira. Attendance na nga lang ng Sunday, hirap na hirap ka pa. Ipagpapalit mo pa ang church sa paglalaba at sa tulog. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yan. Kasi nandito ako. Baka next week maglalaba ako. Yan ang problema mo na. Si Pablo, pangarap niya ang mamatay ng katulad ng Panginoong Jesucristo. Tingnan natin si Pablo. Paul was recognized as a disciple of Christ. Acts chapter 19 verse 15. One day the evil spirit answered them, Jesus I know and Paul I know. And Paul I know about, but who are you? Ito yung si Pablo kasi, ito kasing si Pablo nung panahon na yan, nung sumunod na kay Jesucristo, nagpapalayas ng mga demonyo. Nagpapagaling na may sakit. So may gumaya sa kanya. Nung ginaya niya, itong taong ito, ginaya si Pablo, nagpalayas ng demonyo, ba't sumagot yung demonyo? Sabi ng demonyo, alam mo, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo. Ikaw, sino ka? Ayun, tinalo ng demonyo yung lalaki. At yun na, nagtatakbo, karipas ng takbo, at sinaktan ng demonyo yung lalaki. Alam mo pala, pag disciple ka pala, kilala ka ng demonyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw, sinong may kilala sa iyo? Diba? Ang true disciple pala, pambira, kilala ng demonyo. Kasi bakit? Alam niyo bakit makikilala ka ng demonyo? Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi naman, pambira, ang dami mong binabagong tao.
Lahat ng barkada ni evil spirit, lahat ng barkada ng demonyo, kinuha mo na. Wala lang. Di ba? Pag ikaw kasi bumabarkada ka sa demonyo, okay lang kayo. Parang, di ba, tokaran kayo. Di ba? Wala kang problema. Kumbaga, kung ano yung sasabihin niya, gagawin mo. Pero nung ikaw ay nakakilala kay Jesucristo, pambihira, lahat ng tukso ng demonyo, inaayawan mo na. Tama? Kaya nga mapapansin mo, ang taong lumalapit kay Jesucristo na lalong dinidemonyo. Napansin niyo ba yon? Lalo sino rito nung nakakilala kay Jesucristo, parang lalo siyang dinidemonyo ng demonyo. Alam niyo bakit? Tanong sa akin, bakit? Kasi demonyo yun. My point is this, pag ikaw po ay Kristiyano na at nakapagsama ka ng tao, magbabago yung tao, tama? Siyempre, pag nabago yung tao, na dating alipin ng demonyo, ay pambihira. Kabawasan yun sa attendance nila. Kabawasan yun sa member ng impyerno, tama? Ang magagalit sa iyo yun. Pambihira itong si John, pambihira. Ang dami ng binabagong tao nito Ang bihira, nawawalan na ako ng kampo na. Kaya talagang ako po, pinersecute ako. Talagang ang dami kong naranasang problema rin. Pero hindi ako nagpatinag kasi bakit? Ang goal ko ay magdala ng maraming tao at maniwala ka, makikilala ka sa mundo ng mga demonyo at ng masasamang espiritu. Pero huwag kang mag-alalahin, matatakot sila sa iyo kasi bakit? Pambihira, ikaw ay totoo palang disciple ni Jesus. Kaya alam niyo, yung demonyo, takot takot kay Pablo. Pambihira, tumalapit pa lang siya, nagsisigaw na. Kasi bakit? Alam niya si Pablo, servant ni Lord, disciple ni Lord. Di ba? Tayo, pambihira, nilalapitan lagi ng demonyo. Uy, pare, kumusta ka na? Di ba, pare? Tara, inom tayo. Tara. May problema tayo pagka ganyan. So, ang totoong disciple, kilala ng mga demonyo. Hindi dahil barkada ka, kundi dahil bumabago ka ng maraming tao. Pangalawa, si Pablo, pambihira, he count everything as a loss for Christ. Tinuring niya lahat ng bagay sa mundong ito na basura na. Philippians chapter 3 verse 7 to 8. But whatever things were gained to me, those things I have counted as a loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be lost. Lahat ng bagay ay wala na sa akin. In view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish. I count them as rubbish. Sabihin niyo, rubbish. Ano ibig sabihin yan? Basura. Lahat pala ng bagay sa kanya, basura na. Diba? Lahat. Kayamanan, kasikatan, kapangyarihan, lahat ng material na bagay para sa kanya, basura yon. Ibig sabihin, hindi naman basura tatapon. Tapon mo na, basura na. Hindi ganun. Ibig sabihin, basura, walang halaga sa akin yan. Alam mo, maraming tao ngayon, hindi nga ang tao, maraming Kristiyano ngayon, mas mahalaga sa kanila ang pera. Mas mahalaga sa kanila ang kayamanan. Mas mahalaga sa kanila ang makabili ng mararaming ng mga bagay na gusto nila, mga gadgets, mga furnitures, bahay at lupa, lahat na magaganda na gusto nila, yun ang hinahabol nila, kaya walang time sa mission ni Lord. Pero si Pablo sabi niya, basura sa akin lahat yan. Kung bibigyan ako, praise God, pero hindi yan ang mahalaga sa akin. Yun ang sinasabi niya. Pag sinabing basura, hindi yan mahalaga sa akin. Hello? A true disciple forsake worldly popularity for the sake of Christ's mission. Lahat ng bagay. Para sa kanya. Si Pablo kasi during that time, sikat na eh. Sikat si Pablo. Number 1 kasi siya sa lahat ng lahat ng Pariseo. Number 1 siya, pinakamatalino siya. Kilala siya sa buong Israel. Kaya nung naging disciple siya ng Panginoon, papambihira, nakilala rin siya sa buong Israel. Na parang sabi nila, nabuwang na yan. Nasiraan na ng ulo yan, nawala na. Di bali na, sabi niya gano'n. Di bali nang ituring akong baliw kay Jesucristo. Sabi niya gano'n. Pero lahat yan, basura sa akin. Pangalawa, di ba? Sabi niya, Paul declared himself dead in Christ. Diniklara niya ang sarili niyang patay na. Romans chapter 6 verse 8 to 10. Now, if we died with Christ, we believe that we shall live with Him.
knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again, death no longer is master over him. For the death that he died to sin once and for all, but the life he lives to God. Ito pa, Colossians chapter 3, verse 3, for you have died, and your life is hidden with Christ in God. Ang totoo palang disciple, kinukonsider niya ang kanyang sariling patay na kay Kristo at sa kanyang mission. Sabi ni Pablo, wala na, namatay na ako. Kasama ni Kristo. Hindi na akong nabubuhay. Ang nabubuhay na sa akin ay si Kristo. Patay na si Pablo. Alam niyo, pag kinonsider mong patay ka na kay Kristo, ang ibig sabihin nun, wala ka ng ibang pinakamahalagang bagay sa buong mundo, kundi si Jesus na lamang. Pag sinabing namatay ka na kay Jesus, ang ibig sabihin nun, hindi na ikaw ang nabubuhay. Alam niyo yung problema ng maraming tao, maraming Kristiyano, buhay na buhay sila, pero hindi makita si Jesus sa buhay mo. Ikaw sa ba ako rito? Pag sinabi ng namatay ka na Kristo, ibig sabihin wala na ang buhay mo. Ibig sabihin, di ba? Alam niyo ba ang communist? Ang communist, dati, hindi pa naman malaki yan eh. Dati wala pa naman yan eh. Pero, itong kung ako nagkakamali, si Karl Marx, yung founder ng communist, sabi niya gano'n, bigyan niyo lang ako, just give me a handful of people who will consider themselves dead in communism. Ibig sabihin, i-consider niya ng patay sila para sa komunista. I will turn the whole world upside down. And true enough, nagkaroon siya ng higit sa 10 tao na kinonsider niya na ang sarili nilang patay para sa communism, na willing silang mamatay. Ibig sabihin, ibibigay nila ang buong buhay nila para sa communism. And true enough, pambihira, lumalabas, nung panahon na yan, lumalabas 1/3 ng buong mundo ay naging komunista. So if we have that kind of desire, if we have that kind of vision and mission sa buhay natin, nasasabihin mo na, hindi na, wala, ako ay nabubuhay na para kay Jesus at nabubuhay ako para sa kanyang mission. Dapat yan pala ang ating goal sa buhay natin. Kasi bakit? Hindi ka nabuhay eh, patay ka na. Ibig sabihin, nabubuhay ka na lang para kay Kristo. Kung ano ang goal ni Jesus, yun ang goal mo. Kung ano ang gusto ni Jesus, yun din ang gusto mo. Kung ano ang plano ni Jesus, yun din ang plano mo. Ang problema natin, buhay na buhay ang plano natin eh, tama? Gagawin natin, Lord, may plano ko, bless mo naman to, Lord. Oh. Lord, may gusto akong mangyari. Lord, bless mo naman to. Ang problema natin, ginagawa nating taga-bless si Lord sa lahat ng gusto lang natin. Ang dapat pala nangyayari ganito. Lord, ano ba gusto mo? Lord, ano ba plano mo? Ito gusto mo kung gawin sa iyo dyan. Ito, sige Lord, pero mukhang mahirap. Gusto ko yan sa iyo. Sige Lord, I will follow you. Dapat ganun tayo. Kasi bakit? Kasi wala na, patay na tayo. Kaya ako nung pangarap ko, maging mechanical engineer. Maging mechanical engineer. Kaya nung nag-uumpisa na ako manalangin sa Panginoon, Lord, gusto ko mag-serve sa iyo. Lord, pero tapusin ko muna yung pag-aaral ko. Kaya sabi sa akin ni Lord, hindi John, magpapastor ka. Ay, pambihira. Sabi ko, Lord, sayang naman. O sige Lord, kahit hindi na lang mechanical engineer, mag-actor na lang ako. Hindi, pastor, gusto ko sa iyo. Ay, true na, pambihira, tinalikuran ko pag-aaral ko. Huwag niyong gayahin ako ngayon, mali yun. Pero nung panahon na yun, pambihira, tinatanggap sa akin nung panahon na yun. Kaya magulang ko, galit na galit sa akin. Kasi bakit nag-decide ako maglingkod kay Lord at talikuran ng pangarap ko maging mechanical engineer? Pero ngayon huwag kayong mag-alala, hindi tayo ganun ngayon. Pero definitely, pag sinabi ni Lord sa iyo, John, ayoko na sa iyo, tama na yan, okay na yung plano mo, tapos mo na yan, ito namang plano ko ang gusto kong gawin mo. Ay, wala kang angal. Kasi bakit? Lord, sige, total, di naman ako nabubuhay, kundi ikaw na sa akin. Ang totoo palang disciple na nagdadala ng krus, pambira, pag may sinabi si Jesus sa iyong huwag mong gawin, hindi mo gagawin. Pag may sinabi si Jesus, ito gusto kong gawin mo, gagawin mo kahit ayaw mo. May kausap mo ba ho? Pang-apat, pambira, si Pablo. He was fully convinced of Christ's commission or Christ's mission. Wala siyang ibang goal sa buhay niya kundi ang gawin ang mission ng Panginoon. 2 Timothy chapter 1 verse 8 to 11.
Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me, his prisoner, but join with me in suffering for the gospel according to the power of God. Sabi, join with me in suffering for the gospel. Samahan niyo ako sa paghihirap para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo o pag-share ng Word of God or pagkukonvince ng tao makilala si Jesus, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was granted us in Christ Jesus from all eternity, but now has been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Sabihin niyo, gospel. For which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher. 2 Timothy chapter 1 verse 12, for this reason I also suffer this thing. Naghihirap ako para sa bagay na to. Ano yun? But I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am convinced. Kayo ba? Konbinsido ba kayo? Ito bang mission natin? Konbinsido kayo dapat ginagawa talaga natin? Parang hindi naman. Konbinsido ba kayo? Philippians chapter 1 verse 21 to 26, for to me to live is Christ, and to die is gain. Para sa Kanya, ang mabuhay ay kapakinabangan, pero ganun din ang kamatayan ay kapakinabangan din. Mamatay o mabuhay para kay Kristo ay parehong kapakinabangan. But if I am to live on in the flesh, this will mean fruitful labor for me, and I do not know which one to choose. But I am hard-pressed from both directions, having the desire to depart and be with Christ, for that is very much better. Yet to remain on in the flesh is more necessary for your sake. Convinced of this, I know that I will remain and continue with you, all for your progress and joy in the faith, so that your proud confidence in me may abound in Christ Jesus through my coming to you again. So lumalabas, ang totoong disciple is fully convinced that his mission is the greatest mission of all. Alam niyo po mga kapatid, bakit ko sinuko ang pag-aaral ko at magiging mechanical engineer ko? Kasi pwede ako yumaman doon eh. Tama? Masama ba yumaman? Hindi naman. Pag yumaman kayo, ambulan niyo naman ako. Pero hindi na yun ang goal natin. Kung payayamanin man tayo ni Lord, praise God. Gusto naman ni Lord yun eh. Pero sana, number one lagi, ang goal natin, hindi yumaman. Ang number one goal natin ay i-preach ang gospel. Ibig sabihin, i-share natin ang gospel sa tao. Kung yayaman ka man, gamitin mo ang kayamanan mo para makadala ka ng maraming tao sa church. Hello? Kung magiging maganda man ang position mo, magpabira, gamitin mo naman yung position mo para yung lahat ng tao na sa ilalim mo ay makakilala kay Jesus. Yun ang goal natin. Hindi natin goal, sumikat ka nga, pamira, hindi naman sumikat si Jesus sa buhay mo. O di nakakalungkot ka. Hello? Nandiyan ba kayo? Ako naniniwala na yung mission ni Jesus, dapat mission natin. Kaya itong YRAC, mga kapatid, hindi tayo titigil na i-fulfill ang mission ni Lord kasi we are following Christ and we are carrying His cross. Hello? Kaya dito, mga kapatid, hindi tayo tumitigil. Ngayon, pambihira, nandun lang, yung ilang kapatid natin ngayon, nandiyan sa sa Lamon Magsaysay. Yung anak ko, pinasama ko, sumama ka, kailangan mo sumama. Bakit? Kasi ang goal natin, mag-win ng tao. Hello? Hindi yung, pasensya na po, pero nandito ka nga every week. Pero mula nung nabago ka hanggang ngayon, ni isa wala ka nadala kay Lord, nakakalungkot naman. Kaya kung pinipilit kayo ng anak ninyo, matuwa kayo kasi mission niya iligtas kayo. Amen? Pero kung matagal ka na rito, ni wala ka pag nadi-disciple na isa, kapatid, dapat mag-goal ka naman, Lord. Bigyan mo naman ako ng isa lang, kahit isa lang. Amen? Kasi Lord, gusto kong magligtas. Alam niyo bang pinakamaganda ay magligtas ng tao? Hello? Isipin niyo, kung ako hindi ako naligtas at hindi ako dinala ng kaibigan ko, pampira, 2-3 bagay lang yan. Baliw ako ngayon,
O kaya patay na ako? O kaya naman, ay, baka mayaman ako, pero pambira, loko-loko ako. Pero pambira, nung tinala ako at in-invite ako ng kaibigan ko, pambira, na bago ang buhay ko. Hello? Hindi ako naging baliw, bagamat mukha akong baliw. Sabi ng anak ko, Papa is crazy. Naging gano'n. Pero di bali na, maging crazy kay Christ. Amen? Hindi ako yumaman, pero hindi rin ako pinabayaan ni Lord. Amen? Sabi ko, Lord, hindi na ako mag-aasawa. Hindi, pinilit ako ni Lord mag-asawa. Sabi ko, Lord, hindi na ako mag-aasawa. Magsiserve na lang ako sa'yo. Ito namang misis ko, lapit na lapit sa akin. Sabi sa akin, ako binibigay ni Lord sa'yo. Amen? Tinanggap ko na rin. Alam mo, di ba? Alam mo, tanggihan ko pa, di ba? At least hindi ko chinichismis ko, kaharap ko siya, di ba? Pagamat kalahati doon, di totoo, di ba? Pero alam mo, totoo yan. Isang worry ko nung sabi sa akin ni Lord, magpapastor ako. Lord, baka naman di ako makapag-asawa. Gusto ko mag-asawa, Lord. Gusto ko maganda. Sinagot ako ni Lord. Amen? Bawi lang. Gusto niyo ba makapag-asawa pa? Mag-serve kayo kay Lord. Pero kung hindi kayo makakapag-asawa dahil pag-serve nyo kay Lord, pero okay lang. Bibigyan ka ni Lord ng doble pa sa langit ng reward, hindi asawa. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Alam mo, makarinig ka ng mga tao na bago ang buhay, na ayos ang pamilya, ligtas sa kapahamakan, mga dating pariwara ang buhay na mga rebelde, pero na bago ng Panginoon. Alam mo yon, yung dahil ikaw ang ginamit ni Lord dahil sa kanila, kapatid, pambihira. Yun ang pinakamagandang mission sa buhay mo. Amen? At ngayon, pambihira, hindi na nga tayo papako sa krus. Sa totoo lang, ang simple na nga lang ng mga suffering mo ngayon, ano yung mga suffering mo na lang ngayon? Hindi na pagkapako sa krus. Ngayon lang, maaring ang unang suffering mo, napapahiya ka kasi hindi ka pinakikinggan, nire-reject ka ng mga taong kinakausap mo. O, yun lang. Ano pa? Yung gumastos ka, nung nilibre mo, para lang umati ng church, di ba, yung nilibre mo, sinagot mo pa, para lang sumama sa life retreat, tapos nawala, yun lang, di nagastosan ka, nawala. Pero binilis ka ba ni Lord? Binilis ka pa rin ni Lord. Yung halos hindi ka nakatulog kasi sobra na yung wala kang maginawa. Ang dami mong life group, may one-on-one ko pa, tapos magtatrabaho ka pa, tapos, di ba, siguro wala ka ng time na pahinga. Yun lang. Kung gusto mo, ipako ka sa krus. Ano mamili ka? Wala kang pahinga o ipako ka sa krus? O di mas mahirap pa rin yung ipako ka sa krus, di ba? Nag-guess nyo? So sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, lalo sa Pilipinas, ang dali-dali maging Kristiyano. Itong sinasabi ni Jesus, dali mo yung cross at mamatay para sa akin, pambihira sa panahon natin ngayon, napakadali na lang yan, hindi mo pa magawa. Amen? Bay, nakakahiya naman kay Lord. Kasi si Lord, ginawa niya lahat para lang iligtas ka. Kaya ako nahiya, Lord. Kaya, Lord. Kasi sa totoo lang, ang sarap pa nga ng buhay ko ngayon. Napapagalit ako, inaaway ako ngayon, yes. Pinagkakanulo ko, sinisiraan ako. Lord, ang dali lang yun. Hindi pa nga ako binubugbog hindi pa nga ako hinahagupit ng latigo para sa iyo. Lord, okay lang yun. Kaya yung tatay ko dati, nung bago ako Christian, mambirang, gagalit sa akin tatay ko, sinasapak ako, tinatadyakan ako. One time, sabi sa akin ng tatay ko, bakit ka magpapastor? Sino magpapakain sa'yo? Ano mangyayari sa'yo pag nagkasakit ka? Sino mag-aalaga sa'yo? Ba, sinagot ko yung tatay ko. Sabi ko, sabi ng Panginoon, yung mga ibon nga sa parang, hindi niya pinababayaan. Pinapakain niya. Hinatak ako, palabas, tinadyakan ako, diyan ka sa labas, maghintay ka ng ibon. Tandaan niyo ba yun, ma? Hindi niyo lang matandaan yun, no? Tama, yan ang witness ko. Kasi magkatulong silang dalawa.
Ay, galit sa akin yung tatay ko. Pero mga kapatid, pambihira. Totoo, medyo naghihirap ako for a while. Nahirapan talaga ako. May panahon akong ilang buwan, tanghalian lang ang pagkain ko kasi si nanay ko, hindi ako pinapakain sa bahay kasi galit siya sa akin. Pero pambihira. Pinalis pa rin ako ni Lord. O ngayon, kita mo naman, di ba? Kapatid, ang sakripisyo natin ngayon kay Kristo ay napakagaang. Wala pang kamatayan. Pero hindi mo pa mabigay. Kapatid, baka pwede mag-decide ka ngayon. Diba? Lord, sige Lord, willing na ako mahirapan. Willing na ako maubusan ng oras sa sarili ko para lang sa'yo. Hindi ko nababasahin yung iba, tingnan na natin. Alam mo, si Pablo pambihira, wala siyang ginawa kundi tapusin ang mission ni Lord. Isipin mo, pakita lang natin yung picture. O, kita mo yan? Yung linya na yan, lahat inikot ni Pablo yan. Para i-share ang Word of God. Ayan, inikot niya. Mahihilo ka talaga. Wala pang eroplano yan. Kabayo lang, tsaka bangka na disagwan, wala pang motor. O, isipin mo yan. Ikaw nga kapitbahay mo lang, di mo pa mapuntahan. Amen? Umating ka nga lang ng winning event o supporta mo naman kami sa winning event, hindi ka pa makapunta. Kung papuntahin ka na, John, gusto ko ikutan mo yan. Lord, ang hirap naman. Hindi, gusto ko huwag kang magsasakay ng plano, huwag kang sasakay ng bangka. Lakad lang ang gusto ko sa'yo. Gusto mo, payag ka? Si Pablo, pambihira, lakad lang yan. A true disciple, lumalabas, consider himself dead in order to fulfill his mission. Nandiyan ba kayo? Kapatid, dito lang siguro magtatapos. Hindi ko na tapusin yung buong. Pero kapatid, nandito ho ang YRAC. Hindi ho tayo nandito para mag-gather na, mag-fellowship. Pero okay, gagawin natin lahat yan. Gusto natin maging masaya ang church natin. Tama? Gusto niyo ba yung masaya tayo? Pero kapatid, may mission tayo. At kami ho, mga kapatid, nagsakripisyo na ho ng buhay namin. Iniwan na ho namin yung pangarap namin. Iniwan na ho namin yung mga gusto namin buhay. Hanggang ngayon, kawiling pa rin ho kami mamatay. Ako, pamira, ilang taon na ako nag-serve? 34 years. 35 na nga pala. 35 years na ako nag-serve kay Lord. Totoo, nahirapan ako. Mabuti nga ho ngayon, ang problema na nga lang ninyo ngayon, magagalit sa inyo magulang ninyo. Yun lang. Diba, gumasos ka ng konti, yun lang. Sa totoo lang. Ang dali lang nga lang eh. Yung iba sa inyo, pagpapastorin, yung iba sa inyo, magmi-missionary. Diba? Mabuti pa nga ngayon ang mga missionary natin. Kita mo naman yung mga missionary natin. Mukhang hindi naman nagla-love gift, diba? Tataba pa rin. Pero walang halos love gift yung mga yun. Diba? Pero nagla-love gift pag may blessing tayo. Pero mabihira. Hindi pinababaya. Ang kanling ni Lord ngayon kasi hindi niya tayo hahayaang mamatay ng katulad ng kamatayan niya. Hindi katulad ng mga disciple noon na kailangang ipako sa krus, pakain ng buhay sa leon, isunugin ng buhay para kay Kristo. Hindi na tayo, kapatid, pero kung sakali man dumating tayo sa ganung punto ulit, willing ba kayo? Kasi kung hindi kayo willing, hindi ka disciple. Hello? Pero good news, wala pa tayo sa ganun. So hanggat hindi pa tayo dumarating sa ganung punto ulit, please bigay mo na yung best mo ngayon. Para sa mission niya. Para sa mission ng church. Amen? Hindi ko sinabing iwanan mo yung pag-aaral mo, hindi ko sinabing taglikuran mo ang pamilya mo. Pamimira, ang gawin mo lang, planuhin mo na ang maging goal mo ngayon ay magdala ng tao kay Jesus. Yun na yung pinaka-list na pwede mong gawin, magdala ng tao kay Kristo. Kasi babawat taong naliligtas, yun ay fulfillment ng mission ni Lord sa buhay mo. Tatayo tayong lahat, mga kapatid. Manalangin tayo. Thank you, Jesus. I want you to close your eyes. Kapatid, masarap po maging Christian kasi ang sarap po mag-church. Yes, totoo. Kasi binibless tayo ni Lord. Sinasagot ni Lord ang mga problema natin.
Dumadaan man tayo sa mga problema, pero nalalagpasin natin. Nagkakaroon ka ng mga problema, pero tinutulungan ka ng Panginoon. Pero kapatid, hindi lang yan ang gusto ni Lord sa iyo. Hindi lang din gusto ni Lord na mag-church ka. Gusto ni Lord maging disciple ka. Disciple na nagdadala ng sariling krus. Disciple na willing mamatay para kay Jesus. At susunod sa mission niya, gagawin din ang mission niya. Kapatid, sa oras na ito, are you willing to radically sacrifice your life for Jesus? Na mula ngayon, sasabihin mo sa sarili mo, Lord, hindi na lang po ako magiging attendee ng church. Hindi lang ako magiging member ng church. Hindi lang ako magiging Christian na tuwing Sunday lang. Pero ako ay Christian na totoong disciple. Kung yan ang gusto mo, sabihin mo ngayong kay Jesus, Lord, gusto ko, disciple ako. At Lord, bilang disciple mo, magbubuhat ako ng sarili kong krus. Ibig sabihin, Lord, mamamatay ako. Mabubuhay at mamamatay ako para sa mission mo. Ibig sabihin, Lord, magdadala ako ng tao, mag-i-invite ako ng tao, mag-aalaga ako ng mga tao para makakilala sa iyo. Ang goal ko ay gawin yung gusto mo, hindi yung gusto ko. Ang maging plano ko ay plano mo, hindi yung plano ko. Kapatid, kung gusto mo yan, if you are a true disciple, then you need to surrender your life to Christ at sabihin mo, Lord, I surrender. I give you my life. I will fulfill my mission. I will save people, Lord God. Magliligtas ako ng maraming tao. Tulungan mo ako, dali mo ako sa mga tao. And Lord, gusto ko balik mo, handa ako. Come on, sabihin natin, Lord, I surrender to you, Lord. Come on. Thank you, Jesus. I surrender my life to you, Lord. Hallelujah. Oh, to you I I surrender. surrender. Kausapin mo ang Panginoong Hesus ngayon. Everything, every part of me. Ang inihiling niya lang sa iyo, Oh, to you sundan natin siya. I surrender. Dalhin natin ang sarili nating krus. All of my Tapusin ang dreams, mission na pinagagawa niya sa atin. all of Magligtas me. tayo ng maraming tao. Oh, Lord, salamat to ako sa iyo. you, Oh, to you, Lord, I I surrender. surrender. Everything, every part of me. Oh, to you, I surrender. All of my dreams, all of me. Oh, to you, I surrender. Everything, every part of me. Oh, to you, I surrender, I Lord. surrender. All of my dreams, all of me. Yes, Father, in the name of Jesus. Dalangin ko, Panginoong Jesucristo, Lord, itaas namin ang level ng aming pagmamahal sa iyo. Huwag naming ituring ang aming pagiging Kristiyano sa pamamagitan lang ng pagdalo sa simbahan. Huwag lang naming ituring ang aming relationship sa iyo bilang ikaw ay Panginoon at kami ay iyong mga anak. Lord, ituring namin ang aming sarili na totoong disciple mo. Hindi kami lang mga anak, kami ay mga disciple mo, Panginoong Jesus. That means, katulad ng mga unang disciple, kanya-kanya kami, may dala-dala kaming krus na sarili namin at sumusunod kami sa iyo.
krus, Panginoon, na kung saan yung mission namin bilang anak mo, bilang disciple mo. Yung mission, Panginoon, na mag-win, magligtas, at magdala ng maraming tao para makakilala sa iyo at maligtas sila at mabago ang buhay nila. Lord, dalangin ko, ganun kami lahat ngayon dito. Hindi kami pupunta sa church ng kami lang lagi. Lagi kami nagpipray, lagi kami umihiling, lagi kami naghahanap ng mga taong pwedeng ma-invite. Uunahin namin ang aming pamilya, ang mga anak namin, ang mga kapatid namin, ang mga kaibigan namin. Ganoon rin na marami pang tao sa opisina, sa eskwelahan. Kasi ang mission namin, iligtas sila sa pamagitan ng pagbabahagi ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Marereject kami, aawayin kami, mapapahiya kami, babaliwalain kami, masasaktan kami, malulungkot kami, mapapahiya kami, pero Lord, lahat yan, hindi pwedeng ipantay sa ginawa mo sa amin. Dalangin namin, maging handa kami sa mga paghihirap. Magagalit sa amin ang maari magalit sa amin ang pamilya namin. Dahil wala na kaming inatupag, wala na kaming ginawa, kundi ang maging aktibo sa pagdadala ng mga tao. Okay lang, Lord, kasi ikaw rin mismo ay binaliwala at na-persecute ng mga taong nagmahal sa iyo. Lord, pero dalangin namin, kami lahat ngayon bilang mga Y-Rocker, bilang mga disciple mo, we will carry our cross and we will follow you, Lord. In Jesus' mighty name. Say Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kanan kaliwa, harap at likod, sabihin mo, carry your cross and follow the Lord Jesus Christ. Amen? Purihin ang Panginoon. God bless you. Ayun. Maraming salamat po for that powerful topic, Bishop John. So before po tayo mag-start, before po tayo mag-continue, magpatuloy, gusto ko lang pong i-share yung natutunan ko kanina sa topic natin. So nitong last week lang, sa Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, sunod-sunod yan 5 araw. Binilang ko talaga yan. Ang sama-sama ng loob ko kay Lord. Kasi tigda 2 oras lang yung tulog ko kasi may gagawin. Magpa-follow up ka ng reporting, magpa-follow up ka ng ministry, may meeting pa sa ganitong ministry, tapos sumamay pa yung teaching demo ko, biglang may enrollment pa sa master. So, sunod-sunod talaga siya literal. Tapos, nung ginagawa ko yung lesson plan ko, ang lesson plan ko po kasi ay tungkol sa research, pananaliksik siya. Tapos umiyak na ako kasi hindi ko na maintindihan yung lesson plan. Yan, dali-dali lang niya. Tapos sumasama yung loob ko kay Lord. Lord, ang hirap-hirap naman magpagamit sa'yo. Ano ba? Bitawan ko na kaya tong isang to. Para nakaka-overwhelm siya kapag nagsunod-sunod siya. Tapos, nakahiga na ako nun sa higaan ko, nakadapa ako, ginagawa ko pa rin yung lesson plan, binabasa ko yung topic, pero wala na talagang pumapasok sa isip ko. Hindi na talaga siya gumagana. Tapos, hanggang sa point na literal na umiiyak na ako kasi pagod na ako. Tapos, kailangan mo siyang gawin kasi wala kang choice kundi magpatuloy at hindi ka pwedeng mag-back out. Wala kang choice. Tapos, nung narinig ko yung topic, parang napahiya ako nun. Yung schedule ko palang ganun, sitting pretty pa pala ako nun compare sa schedule at saka sa pagda-disciple ng mga ancient leaders. Na-remind ako dun sa devotion ko before na yung mga leaders natin in the past, namatay sila hindi yung sa pag-acquire ng mga bagay sa mundo. Namatay sila kaka-give up ng mga bagay na gusto nating i-acquire ngayon. Tapos na-realize ko sa topic ko, ang liit-liit pala ng problema ko kumpara sa problema nila. Na yung problema ko, parang dumi pa lang ng kuko nila. Parang ang dali-dali lang nun. Tapos after nun, Monday yata yun or Sunday, ngayon paling Sunday, tama, Sunday last week, na-realize ko, Lord, kung paisa-isa yung gagawin namin na ministry, at kung liliitan lang namin yung goal namin, mahihirapan kaming i-achieve yung fullest ng potential na meron kami. So, sabi ko nun, Lord, this time, my prayer is gamitin mo ko sa hindi lang pang isa, hindi lang pang dalawa, but gamitin mo ko, gusto ko yung maglilid ng mas malaking organization, Lord.
Gusto ko yung maglilid ng thousands of people for you. Tapos kanina, habang sinasabi doon ni Pastor John yung topic natin na lakihan mo yung goal mo. Lakihan mo yung goal mo. Kaya pala minsan nahihirapan tayong ibigay yung best natin kasi ang liit-liit ng goal mo. Yung capacity mo, pang malakihan. Yung kaya mo, pang intergalactic. Pang malakasan yung kaya mo. Pero nahihiya ka kasi nililiitan mo yung goal mo. So this time, na-encourage ako dahil, kailangan natin magkaroon ng sense of urgency. Kasi kapag wala tayong sense of urgency, hindi natin lalakihan yung goal natin ngayon. Hindi natin lalakihan yung goal natin ngayon na mag-reach out pa ng maraming tao for Jesus. So kung may mga times na feeling mo proud na proud ka na, ay Monday to Friday may schedule ako ng one-on-one, gawin mo na schedule ng life group naman, hindi lang na one-on-one, di ba? So I hope na bago po tayo mag-end sa ating Sunday worship celebration, sama-sama po tayong mananalangin ng isang panalangin na, Lord, hayaan mo na lahat kami ay lalakihan pa namin yung goal namin this year. Kasi alam namin na marami ka pang ginagawa sa buhay namin. So yun lang, palakpakan naman natin si Lord. And this time, as we continue po, of course, magkakaroon po tayo ng ating announcement. Sa ating announcement for today, ito po ang mga mahahalagang bagay na dapat nating tandaan at wag kakalimutan is ang una. First announcement po natin for today is mamaya magkakaroon po tayo ng graduation. Life Retreat graduation and also MTP graduation. So mamaya po yan, 2 p.m. and I hope na lahat po tayo ay mag-invite ng ating mga new friends para sa ating darating na graduation. And also, magkakaroon po tayo ng foundations class, mentors class, leaders class. Ongoing na po ang ating enrollment. So, pwede nyo po akong tanungin. Chat nyo po ako para sa mga katanungan nyo when it comes to joining ministry. So, also, naghahanap din po kami ng mga volunteer na gustong mag-volunteer sa amin. Okay po ba? Yes. And also, meron po tayong next announcement natin ay life preparation. Meron po ulit tayong gagawin na life prep this coming March 16. Dito po yan sa Sparks Place, Cubao. And of course, kasunod po niyan ang ating life retreat March 23 to 24 sa Amadeo. And next announcement po natin ay... Alright, so bago po yon, let's watch this video po. This coming May. So before po tayo magtuloy, para magpatuloy sa ating pong Edge Camp, pwede na po tayo mag-register, pwede na po tayong mag-down payment, okay lang po kahit 100, 200, basta mag-down payment po tayo para ma-count na po natin at ma-estimate natin kung gaano karami para sa booking po natin and reservation. So ang payment po natin dyan ay 5,300 to 5,500. Pwede na po tayo mag-start for installment and gagawin po yan sa Batangas. Club Balay Isabela sa Batangas. Okay po? Lahat po ba tayo ay excited na sa ating gagawing Love Camp? Yes, lahat tayo gustong-gusto natin yan. So yan na yun lang po. Before tayo mag-end, tara po. Tayo po tayong lahat and we will pray. Ayan, wag po natin kakalimutan yon. Tara po, let's close our eyes. Bigyan po tayong lahat and lahat po tayo ay sama-samang manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. Maraming salamat po sa panibagong Sunday Worship Celebration na ibinigay mo po sa amin, Father. Lord, may mga times na nahihirapan kaming magpatuloy, pero this time, Lord,
mas lalakihan pa po namin yung goal namin na magpagamit sa iyo. Mas lalakihan pa po namin yung desire namin na magamit mo para sa glory mo, Father God. Someday, magiging katulad din namin, magagaya din namin yung mga disciple mo before, and magagaya rin po namin yung mga bagay na ginawa mo, Lord. And hayaan mo po na maging tama lagi yung motive ng heart namin. Hayaan mo po, laging ipaprioritize namin yung pagsunod sa iyo, Jesus. Hindi kami matatakot, hindi kami magdadoubt, hindi kami mahihiya, hindi kami magdadalawang isip na sumunod sa iyo kasi alam po namin na the best ang desisyon namin na sundin ka sa aming buhay. And Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po. Itinataas na po namin ang lahat ng ito sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And once again, we will decide to say yes to our Lord. Amen. Come on, let's praise God. Hallelujah. I'm trading my sorrows. Thank you, Jesus. Come on, let's praise God. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, with all our hearts, we say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for the stories to endure, for sure it's gonna be my strength. Though sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, let's dance for God. You said, yes,